more Nazarene devotees are now in Quirino Grandstand for the annual Pahalik and in anticipation of the Traslasyon tomorrow. And joining us from the ground is our mobile journalist Merymon Reyes. Merymon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? At pakikwento naman sa amin kung paano ba nagsimula ang tradisyon ng Pahalik. Ladies, magandang gabi. So far dito ngayon sa Quirino Grandstand, puno-puno pa rin at hindi nauubos yung pila ng mga tao na hinihintay yung pagkakataon nila para sa tradisyonal na pahalik o yung pagkakataon na malapitan yung replika o imahe ng Poong Jesus Nazareno at maipahid yung kanilang towel, yung kanilang mga relic, rosaryo o maging kanilang mga sarili lamang kahit ilang saglit lang dahil nga dated by ito back to ancient practices or traditions na pagdating daw sa mga relics, iba-iba yan. Merong sinasabi dahil daw pagka nakakuha ng pagkakataon na makalapit o madampian yung isang bagay na may kabanalan, makakakuha ka raw ng pagpasa ng powers nito. Pero sa mga Katoliko naman o sa mga deboto, pinaniniwalaan nila na yung opportunity na makalapit o mahalikan itong imahen, para magkaroon sila ng pagkakataon na maramdaman yung posibleng himala, yung paglakas daw ng kanilang loob, pagtitibay ng kanilang mga puso, at para rin daw makatanggap ng biyaya, ng basbas at paniniwala rin ng iba, magkakaroon pa ng himala sa kanilang mga buhay. Pero karamihan sa mga deboto na kausap natin, ang rason talaga nila para dito ay yung moment ng koneksyon kasama ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. So marami-rami yung mga paniniwala ng mga tao dito pero nauuwi siya sa kanilang pananampalataya na ito yung kanilang debosyon sa imahe ng Jesus Nazareno. Dito sa likuran kasi natin ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pila ng mga tao hanggang bukas yan, hanggang tuloy-tuloy kasi ang pahalik. Even though magsa-start yung traslasyon, yung may misa kasi ito ng hating gabi ng 3 a.m. and then magsisimula na siya ng madaling araw, 4, 5, magsisimula na yung pinakarutang traslasyon. Same route pa rin siya. Yung pahalik hindi pa siya matatapos hanggat marami pang tao ang daragsa dito. Sa ngayon, yung mga insidenteng nangyayari dito, ang common pa raw ng mga kaso yung mga nahihilo, nagkakaroon ng pagtaas ng BP. Kaya marami na estasyon, over 20 medical stations ang nakapaligid dito sa Quirino Grandstand, sa paligid mismo ng Kamaynilaan at ruta ng traslasyon para masiguro na lahat ng emergencies maaaksyonan at mabibigyan agad ng medical na atensyon. San kanina rin sa Quiapo Church naman, around the afternoon 5 o'clock, nagsimula na yung mga misa hanggang bukas yan, pahating gabi, 11 o'clock midnight, hanggang 12 o'clock midnight, hanggang makarating ang imahen sa Quiapo Church. Ladies. Alright, maraming salamat para sa update na yan. Mobile journalist Merymon Reyes.